Oh, hello, kumusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa knowledge and wisdom na binigay nila para sa atin, para maintindihan natin ang kanyang mga salita. So, this is in preparation for the second coming of Jesus Christ. Kasi hindi na magkakaroon ng delay, no? Hindi na madedelay ang pagdating ni Jesus Christ. Kaya, tuturuan na tayo ni Almighty Father kung ano ang mga nasa prophecy sa Book of Revelation, and at the same time, yung prophecy sa Old Testament. Yung iba sa atin, hindi naintindihan yung mga prophecy sa Old Testament. Kasi binabaliwala natin. Pero yung nasa Old Testament, mangyayari to. Kasi yung pagkakaintindi nyo, yung mga names, di ba? Iba, tsaka yung mga lugar. So, ang Bible, ito ay, gaya ng sinabi ko dati, metaphor. Gumagamit ng simile, metaphor, mga figures of speech. So, kung marunong kayo sa, na gumawa ng mga poems, mga allegory, ito yun, Bible. Kaya gumagamit ng mga figures of speech para mas maintindihan ng mga tao kung ano ang kaharian ng Diyos. Dahil hindi ma-explain no? Hindi ma-explain ng in layman's term. Kaya ang ginagamit na lang ay mga figures of speech. Dahil sa sobrang ganda ng kalangitan, sa sobrang kabaitan ni Almighty Father, yun ang ginagamit, no? Para maintindihan. Pero may mga tao na hindi nakakaintindi dahil hindi nila sinisik si Almighty Father. Dahil i-reveal naman ni Almighty Father ang kanyang sarili. Pag sinabi ni Almighty Father na i-reveal niya ang kanyang sarili, hindi lang yung kanyang katauhan, kundi kanyang mga plano para sa atin. Kasi pag hinahanap natin yung tatay natin, ibig sabihin, mahal natin siya, importante siya sa atin. So kaya yung sa Book of Revelation, meron din dito sa Old Testament. Hindi lang nakikita ng mga tao yung iba. Binabaliwala ang Old Testament. Ang naiba lang sa Old Testament na ginawang mas maganda ay yung high priest. So, imbis na high priest, nabanggit ko na dati, si Jesus Christ, no? Ang high priest natin at ang offering, si Jesus Christ. At gagayahin natin si Jesus Christ, tayo i-offer din natin ang sarili natin. Hindi lang 10%, no? Hindi lang 10%. Kundi yung buong pagkatao natin, mga decision natin sa buhay, isasama natin si Almighty Father. Nakasulat dito na sa Ezekiel chapter 18, verse 4, Behold, all souls are mine, sabi ni Almighty Father. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. So, lahat ng kaluluwa natin, wala tayong pag-aari. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kahit yung kaluluwa natin, hindi sa atin. Kay Almighty Father, dahil siya ang creator natin. Ngayon, kung ang isang tao ay nagkasala,
hindi tatanggapin ni Almighty Father yun dahil corrupted na or madumi na. So, ang mangyayari ngayon ay, ang soul na yun ay mamamatay. Hindi siya mamamatay na magdi-disintegrate, no? Kundi, mapupunta siya sa impyerno. Sa realm of the dead. So, alam naman natin na yung realm of the dead, wala nang pag-asa doon. Bottomless pit yon, madilim doon, mausok, mabaho, mainit, may apoy doon. Na kaya hindi na tatanggal ang apoy doon. Pilit na nililinis ang mga kaluluwa doon. Pero dahil sa hindi malinis ang kaluluwa doon, dahil sa duming kadumihan, hindi nawawala ang fire. Dahil yung fire, naglilinis siya, diba? Yun ang gawain ng fire. Sa sobrang dumi, hindi nawawala ang apoy sa impyerno. Pero kung sumusunod tayo kay Almighty Father, sa Kanya tayo, hindi niya tayo i-disown. Tatanggapin niya tayo wholeheartedly dahil yung kaluluwa natin ay sa Kanya at mag-rule tayo kasama ni Jesus Christ in heaven. Kaya si Almighty Father, gusto niyang ipaintindi ang Book of Revelation sa atin. Dahil marami ang hindi nakakaintindi, marami ang ayaw magbasa ng Book of Revelation, natatakot. Pero itong Book of Revelation ay love letter ni Almighty Father siya ni Jesus Christ para sa atin, na binibigyan niya tayo ng warning dito, and at the same time, pinapakita niya yung reward na makukuha natin pagdating ng tamang oras na makasama natin si Jesus Christ in heaven at magkakaroon ng New Jerusalem. So, nabinggit ko na dati, no, ng Book of Revelation ay kaisa-isang prophetic book sa New Testament. So, itong Revelation, Book of Revelation, nababanggit na rin ito ni Jesus, yung mga mangyayari dito sa Book of Revelation, nabanggit na rin, di ba? Sa Matthew, Mark, Luke, John, binanggit na ni Jesus na babalik siya uli. So, kaya, binasa natin uli. Nabasa na natin dati itong Book of Revelation. Ulitin natin uli. Ito ay dahil sa pagmamahal ni Almighty Father sa mga tao. Baka sabihin nyo, hindi puro tribulation para nababasa dyan sa Book of Revelation. Dapat itong mangyari para magsisi ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Dahil hindi natin hinahanap yung tatay natin. Masyado na tayong selfish. So, kung titingnan natin yung kapaligiran natin, titingin lang tayo sa internet, no? Kahit hindi tayo lumabas ng bahay. Makikita natin doon yung mga gawain ng mga tao na hindi natutuwa si Almighty Father. Kaya yung seven seal, so nabanggit na natin, na pag-usapan na natin yung nakaselyo or nakasarado na ang nakapagbukas lang ay si Jesus. Dahil siya lang ang worthy. So, nandito tayo sa 7th seal. It's a Book of Revelation chapter 8. Natapos na natin to. So, yung first, second, third, fourth trumpet, ito yung mga calamities or kalamidad
na hindi gawa ng tao. Ina-allow ni Almighty Father mangyari to para ang mga tao ay lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Dahil walang humingi ng tulong sa Kanya, lahat tayo nagkakanya-kanya, lahat tayo nakakalat. Kalat ang utak, kalat ang priority sa buhay. Na hindi naman natin alam na ang dapat nating i-prioritize, ang pinaka-importante ay ang tatay natin, si Almighty Father, at si Jesus Christ. So, dito naman sa Revelation chapter 9, so binanggit naman dito yung mga tao na possessed by the devil. No, itong fifth trumpet at saka itong sixth trumpet, gawa ng tao ito. Tao na ang naninira ng kapwa-tao because itong mga taong ito na binabanggit, na dinidescribe ni John, mga tao to, pero ang naghahari sa kanila ay ang demonyo. Hindi natin malalaman sa panglabas na katauhan na demonyo sila, no? Na demonic, may demonic possession sila. Mukha silang tao. Binanggit naman dito, may ang mukha nila, they have the face of a man. Pero yung kaloob-looban nila, yung puso nila, dark na. Dahil ang leader nila ay si Abaddon. Pero ang Greek name ay Apollo or Apollyon, meaning the destroyer or destruction. Sino bang nagde-destroy? Ang mahilig mag-destroy. To steal, to kill, and to destroy. Yun ay si Lucifer. So siya yung binanggit dito na angel of light na fallen star from heaven. Si Lucifer to. So napunta si John sa past. Nakita niya yung vision ng past. No? So kaya itong Book of Revelation, napupunta yung mga vision ni John, napupunta sa past, napupunta sa present, napupunta sa future, minsan mapupunta na naman sa present, at minsan mapupunta naman sa past. Kaya hindi ito yung sunod-sunod, no? Yung vision ni John the Evangelist or John the Beloved, na pinakahuling apostle na kinuha ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. So, ang binabanggit dito ng mga sting ng scorpion, yung nakakasakit. Pero, yung sakit na yon paulit-ulit, ini-sting sila, gagaling, tapos may sting uli. So, ano tong mga to? Mga problema to, mga pasakit sa buhay, na hindi mawala-wala. At saka, dito naman sa sixth trumpet, ito naman yung biological and chemical warfare. Dahil meron silang mga binabanggit ito yung fiery red, hyacinth blue, and sulfur yellow. Mga tatlong plagues or tatlong pamiminsala sa sangkatauhan. So, may mga mamamatay na tao dito, 1/3. So, kung 100 ang tao, merong 33 na mamamatay dahil sa apoy, sa smoke, at saka sa brimstone. For their power is in their mouth and in their tails. For their tails are like serpents having heads, and with them they do harm. Hindi naman ito makikita mo na, barel, mga barel, may mga tao, may mga barel, nakakabayo. Hindi ito literal, no? Kundi, yung nakikita ni John,
dinidescribe niya. So, ano, parang serpent. Okay? Like serpent. Ibig sabihin, makamandag, may ulo. At yung ulo na yon ay nakakapaminsala. May buntot. So, mag-isip na kayo ng mga bagay na may mukhang nakakapaminsala, na parang ahas, na may buntot. Pero hindi to literal na ahas, kundi isang kagamitan. Na nakakatusok. So, ang labanan ngayon dito, hindi lang patago to no? Hindi alam ng tao, patago yung laban na to. Hindi to yung lantaran na gera. So, yung past na 3 years ago, napag-aralan na nila kung ano ang pagkakamali nila. So, sino yung sila? Sila yung mga tao na possessed by the devil. Pinag-aralan na nila kung ano yung mga mali na nangyari 3 years ago. So, para pag nag-implement ulit sila ng ganon or mag-utos ulit sila na isara ang mundo, iba na ang gagawin nila. Nalaman na nila yung mali nila. So, dito tayo sa verse 20 ng Revelation chapter 9. So, yung mga hindi namatay ay hindi naghingi ng tawad kay Almighty Father. Kasi hindi nila alam, no? Hindi alam ng mga tao na to na yung pangyayari na mga sakuna or calamities or itong mga tao na nangamatay ay nasa Book of Revelation. Hindi nila alam. Kasi hindi sila nagbabasa ng Bible, hindi sila aware. Kaya patuloy silang nagkakasala, hindi nila tinatawag si Almighty Father. Hindi sila naghihingi ng tawad. Patuloy nilang katigasan ng ulo nila. Patuloy ang pag-worship ng demons. Patuloy ang pagsasamba sa mga idols or icons na gawa sa ginto, na silver, brass, stone, and wood, na hindi naman nakakakita, hindi naman nakakadinig at hindi nakakalakad. Binanggit ni John sa utos ni Jesus Christ na banggitin ito na idols sa hindi nakakakita, hindi nakakalakad, hindi nakakadinig, dahil ang totoong Diyos natin, si Almighty Father, nakakakita siya sa atin, nakikita niya tayo, nadidinig niya tayo, at naglalakad siya ng para sa atin, gumagawa siya araw-araw para sa atin na alagaan tayo. Kumikilos siya. Sa Old Testament, no, matagal na tong idolatry or pagsamba sa mga icons nabanggit na sa Old Testament. Di ba nga yung gumawa sila ng cow para sambahin? Kasi si Almighty Father, hindi niya inaalaw yung mga bagay na masasama na gawin. Ngayon, pag sumasamba ngayon sa idols ang mga tao, tanggap, no? Tanggap ng idols na sinasamba nila, or itong kasing mga idols na to is ang naghahari sa mga tao ay ang demonyo. Kaya ang demonyo tanggap kung ano man ang gawin ng mga tao. Kaya ang mga tao hindi nila matigil na sambahin ang mga icons. Hindi nila alam na ang nagbibigay sa kanila ng kayamanan ay ang demonyo.
Dahil alam naman natin na ang demonyo nagbibigay ng kayamanan niya, nagbibigay ng kasikatan niya, di ba? Di ba yun ang ginawang tinempt niya si Jesus na pag ito, ibibigay ko lahat sa iyo to, sabi ng demonyo kay Jesus, di ba? Ibibigay ko lahat sa iyo mga nakikita mo. Basta sambahin mo lang ako. Itong bato, gawin mong tinapay. Basta sambahin mo lang ako. Ganun ang ginagawa ni Satanas. Pero si Jesus Christ hindi na-give in. Ngayon, ang mga tao, nag-give in ang mga tao. Akala nila si Almighty Father ang sinasamba nila. Akala nila si Jesus Christ ang sinasamba nila. Dahil nga, ang demonyo ay sinungaling. Hindi lahat ng nakukuha nating pera o nakukuha nating blessing ay galing kay Almighty Father. Halimbawa, nagnakaw ka na, magpapasalamat ka ba kay Almighty Father? Ay, nakapagnakaw ako, thank you God. Hindi ganon. Hindi naman galing kay Almighty Father dahil ayaw ni Almighty Father ng lalamang ng kapwa-tao. Kaya, ay, yumaman ako. No? Nakapag-asawa ako ng mayaman, mga ganon. Hindi gusto ni Almighty Father yon na para ka lang yumaman, mag-aasawa ka ng mayaman. Manggagamit ka ng tao. Gagamitin mo yung tao. Na hindi mo naman talaga mahal. Ayaw ni Almighty Father ng mga manloloko. Or kaya sa negosyo, no? Uy, ang laki ng tubo ko, naka-jackpot ako na. Pag malaki ang tubo, ayaw din ni Almighty Father dahil nanglalamang ka ng kapwa-tao mo masyado. Hindi ka na kontento sa kinikita mo, minamanipulate mo ang mga presyohan. Kaya nagkakaroon tayo ng inflation. Sasabihin niyo, bakit yung iba na gano'n ang religion nila? Yumayaman sila. Yumayaman sila, pero ang religion nila ay hindi kay Almighty Father, hindi kay Jesus Christ. Meron silang mga icons or meron silang mga pinanghahawakan na sinasamba nila. Dahil, gaya nga sinabi ko, ang demonyo ay nanloloko, nagbibigay din yun ng pera. Para makalimutan ng mga tao si Almighty Father. Kaya nga, yung may mga taong mayayaman, no, na hindi sila naniniwala kay Almighty Father, ang pinaniniwalaan nila ay sarili nila. Yun ay isa pa sa trick ni Satanas. Kaya ang turo sa atin ni Almighty Father, ang tunay na kayamanan, sinong tunay na kayamanan? Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. At ang makasama sila in heaven, yun ang tunay na kayamanan. Hindi nabubulok, forever peaceful with our Father and our Savior. And we will reign with Him in heaven. And they did not repent of their murders or their sorceries. So itong sorcery, no, hindi lang ito yung pangkukulam ng mga tao. Ito rin yung gaya nga na nabanggit ko, yung ginagamit yung refuse ng batang na circumcised, yung profuse nun, yung balat nun, pinaprocess, tapos ang gagawin ng pagkakaprocess nun, ginagawang cream. Pag nagawang cream, ilalagay sa mukha, pampabata daw. No? So, gusto niyo bang makita kung saan niya na-feature yun? Ha? Na-feature sa nandito sa YouTube, tapos sikat pa yung tao na naghawak nun. Hindi niya alam na yung pala yun, doon pala galing yun.
Ito, oh. Ay, pa niya makikita ito. Si Steve Harvey. I-search nyo, Steve Harvey. She just put liquid foreskin in my hand. No? Search nyo, meron to, or gusto nyo ilagay ko yung link dito sa ipopost natin para makita ninyo na so ang sorcery word sa Greek ay pharmakia, pharmacology. So yun, ito isa sa mga sorcery. At isa pa sa mga sorcery is yung mga dati yung mga morphine, gawa yun sa mga halaman, di ba? Nakanood ba kayo ng mga movie na na may mga mangkukulam, 'di ba gumagawa sila ng mga halaman, mekos nila. Nakakanood ba kayo ng ganon? So yung morphine, no, doon galing din sa mga halaman. Okay, so yung cocaine galing din sa halaman yon, coca leaves naman yon. So, yun ay parte rin ng sorcery dahil ang effect naman nun ay nakakasira sa tao yung pati yung meth, yung component nun, syempre galing din sa nature yun. Hindi man out of nowhere lalabas yung ganung component na ingredient, kundi galing din sa nature yun na pinaprocess. Okay? So, itong sorcery, maraming klase ito. Hindi lang to yung mga naghahalo sa isang vat ng mga niluluto. Kasi di ba sa mga laboratory, naghahalo rin ng mga naghahalo rin ng mga gamot. Yun, sorcery yun At saka itong sorcery ay yung pagtawag din sa mga evil spirits. Halimbawa, sinasamba mo yung ninuno mo. Hindi mo alam, hindi mo pala ninuno yung tinatawag mo. Ang tinatawag mo ngayon ay ang demonyo. Akala mo mabait, hindi mabait yon. Demonyo yung kausap mo. Siyempre, manloloko yun. Kunyari, mabait siya. Dahil ipipresent niya sarili niya sa'yo. Siyempre, kunyari, mabait siya. Dahil sinungaling nga siya. Okay? So, yung, kunyari, may kinakausap ka na ninuno mo, hindi mo ninuno yun. Demonyo yung kausap mo. Dahil pag ang tao ay kinuha na ni Almighty Father, it's either directly mapupunta na sa Kanya, or directly mapupunta na sa impyerno. Ang kaisa-isa lang na kailangan ng mag-purge ay si Jesus Christ. Kaya nga nag-40 days siya dito sa lupa bago siya umakyat ng langit. Nakisalamuha muna siya, tinuruan muna niya bago siya umakyat ng langit. May mga inihabilin pa si Jesus Christ. Okay? So, hindi naman tayo si Jesus Christ na pag namatay, mag-stay pa tayo ng 40 days dito. Hindi na. Anong bang gagawin niyo? Lilipad-lipad kayo sa kung saan-saan? Hindi ganon. Dadalaw-dalaw niyo pa yung... Hindi ganon, no? May kasabihan nga na pag may dinalaw ka ng mga mayapa na, ang gagawin ng mga tao bago umuwi ng bahay, ililigaw daw yung spirit. So ang ginagawa nila, nagpupunta sila sa gabi na sila nakakauwi. Ang ginagawa na, nagpupunta sila ng 7-Eleven para hindi raw diretsong umuwi. So nagsi 7-Eleven muna sila, namimili muna na doon. Nasa ko, sana huwag na kayo dumiretso dito sa 7-Eleven kasi marami ng spirit dito. Sa iba naman kayo mapunta. Ay, nabasa ko kasi. Kasi nga, anong ba tawag doon? Pagpag ba yun? Walang ganon, no? Kung may spirit man, bad spirit yon.
Ang isang example nun ay si Lazarus. Nung namatay yung rich man, napunta siya sa impyerno, sabi papuntahin si Lazarus sa mga kamag-anak niya para bigyan ng warning. Hindi pinayagan, di ba? So, hindi na. Pag napunta na sa langit, wala na. Hindi na makakaalis. Pag napunta na sa impyerno, hindi na rin makakaalis. Diretso na yon. Kaya hindi na lilipad-lipad pa sa kung saan. Kung ano man ang nakikita yung lumilipad-lipad or na-encounter yung mga bad spirits yon. Yung mga minsan na nagbukas ang heaven 2 beses, yun yung nung namatay si Jesus Christ, nagbukas ang heaven, kaya nakababa yung mga tao sa lupa. Nandito sa mga gospel yon, no? At saka nung nag-resurrect si Jesus, nakababa rin yung ibang mga tao, yung kaluluwa ng mga tao, nagpakita sa kanilang mga kakilala. So, 2 beses lang yon. Yun yung nag-resurrect nung pinatay si Jesus Christ. Bumukas yung heaven. At yung nag-resurrect si Jesus Christ, bumukas din ulit yung heaven. So, after nun, wala na. At si Jesus Christ lang yung namatay na nabuhay ulit. Kasi si Enoch, kinuha siya ni Almighty Father, di ba? Pero hindi na siya nakita. Ito namang si Elijah, kinuha rin ni Almighty Father. So, hindi rin namatay. Pero, hindi na rin nakabalik sa earth. Ngayon, si Jesus Christ, pinatay siya. Pero, nakabalik siya sa mundo. After 3 days. Si Jesus Christ lang ang nakagawa nun. Yung Diyos natin, yung Savior natin. Yung pinaglilingkuran natin. Yung nagko-consider sa atin na kaibigan niya tayo. Yung tinawag tayong brothers and sisters niya. Yung Diyos natin. Kaya ngayon, sa Book of Revelation, sa kanyang second coming, isa na siyang judge. Siya na magja-judge sa mga tao. Kaya nga siya ang may karapatan lang na nakapagbukas ng mga scroll. Or seal, no? Siya lang ang may karapat-dapat, ang worthy. So, dito tayo sa Revelation chapter 10. 30 minutes na agad pala yun. Revelation chapter 10. So, halos kalahati na tayo ng Book of Revelation. Kasi yung Book of Revelation ay 22 chapters. I saw still another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud. So, maputi yung damit, no? Puti din yung damit ng angel. And a rainbow was on his head. So, ang rainbow, gawa to ni Almighty Father. No? Nag-exist ang rainbow because of the Almighty Father. Natandaan natin nung nagkaroon ng flood, nung time ni Noah. Na ang rainbow ay ang kanyang covenant with the people na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So, ang rainbow nagiging rainbow siya because pure white light dumadaan sa prism, lumalabas rainbow. Ngayon, yung prism may 3 sulok yon. Nagsisimbolize siya ni Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Yung prism na yon, crystal yon. Glass prism, kung i-check nyo. So, pure white light, pag dumaan siya sa triangle na crystal, na stable yun no? Nakakatayo yun ng crystal na yon. Rainbow ang lumalabas. Hindi ko alam bakit
Paano nakakalabas ang rainbow? His face was like the sun. No? So, yung angel may rainbow sa head. So, si Almighty Father ang nag-utos sa kanya. Ibig sabihin nito, saka si Jesus Christ at ang Holy Spirit ay nasa kanya. His face was like the sun. So, maliwanag ang kanyang mukha. Maningning, bright. And his feet like pillars of fire. Parang apoy ang kanyang paa. So, nakikita natin dito lagi may word na like, no? Pag like, figures of speech to. Na hindi naman talaga sun, kundi like sun lang, like the sun. And his feet like pillars of fire, hindi talaga pillars of fire. Parang lang pillars of fire. Kasi nga, hindi ma-explain ni John yung nakikita niya. Kasi limited lang nga yung salita natin. Hindi natin ma-explain sa salita yung mga heavenly beings. Hindi natin ma-explain sa salita yung itsura ni Almighty Father. Yung heaven, hindi natin ma-explain sa simpleng salita. Kaya puro like lang, like ganon, like jasper, like sardius. Okay? He had a little book open in his hand. So itong angel, meron siyang little book na nakabukas sa kanyang kamay. So si Jesus Christ, scroll, no? Hindi naman small scroll, kundi scroll. Ibig sabihin, siya yung fulfillment ng Old and New Testament. Ngayon, ito namang hawak-hawak ng angel na to ay little book open in his hand. Ang little book na to ay little scroll to. Dahil nung panahon naman nung una, walang book, ang gamit ng mga tao ay scroll, no? Yung ginaganon, yung papel na nakabilot na made sa papyrus. And he sat his right foot on the sea and his left foot on the land. So yung paa niya nasa sea, nakabila, yung kanyang right foot nasa dagat at yung left nasa land. Ibig sabihin, land and sea authority. Binigyan siya ng authority sa land and sea, ibig sabihin sa earth. And cried with loud voice as when a lion roars. So malakas yung kanyang boses. As when a lion roars. Also, ano na to? Figures of speech na naman to, no? When he cried out, 7 thunders uttered their voices. Nung sumigaw siya, 7 thunders ang narinig. O nagsalita. Kaya nabanggit na naman ng 7 kasi 7 ay ang complete number. I was about to write, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the 7 thunders uttered and do not write them. Utos kay John. So yung narinig niya na nagsalita ng yung narinig niyang ng salita, yung mga 7 voices na thunders, no? 7 thunders na narinig niya na may mga words doon, hindi ngayon pinapasulat or hindi pa sa atin inire-reveal. I was about to write, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the 7 thunders uttered and do not write them. Huwag mong isulat. Huwag mong ipaalam muna. Kasi isusulat na ni John, no? Pero sabi, huwag mong isulat. The angel whom I saw standing on the sea and on the land raised up his hand to heaven. So yung angel na to, na ipinadala ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na nakatayo sa earth,
na binigyan ng authority sa earth. Itaas niya yung kanyang kamay sa langit. And swore by Him who lives forever and ever. At nanumpa siya kay Jesus. And the Almighty Father who created heaven and earth and the things that are in it, the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there should be delay no longer. So, hindi na madedelay ang pagdating ni Jesus Christ. Nanumpa yung angel na wala ng delay. Pagkaka-fulfill ng Book of Revelation. Hindi na madedelay. Kasi na-delay na, no? Alam niyo ba yon? O hindi niyo alam? Na-delay na. Kasi nga, kaya na-delay dahil may mga inaantay na mga tao pa. Nahihingi ng tawad kay Almighty Father. Binibigyan pa ng oras ni Almighty Father ang mga tao. Kaya na-delay. Magpasalamat tayo kay Almighty Father kasi na-delay. Binigyan tayo ng oras. Pero ngayon hindi na madedelay. Ang mga pangyayari. Kailan na-delay yon? Alam niyo ba kung kailan na-delay? Na-delay ng 20 years. But in the days of the sounding of the seventh angel, when he is about to sound, the mystery of God would be finished, as he declared to his servants, the prophets. So, madami, prophets, no? Ibig sabihin, kasama yung mga nasa Old Testament na mga prophets. Hindi lang si John. Kasi si John ay isang prophet din, dahil nga nagsulat niya tong Book of Revelation. So, ang araw ng pagpapatunog ng seventh angel na yung mystery ni Almighty Father ay matatapos na sinabi niya sa kanyang mga servants, no, the prophets. Ibig sabihin madami. Hindi lang si John ang sinabihan na ang prophet. Sino pa ang mga prophet? Nasa Old Testament, ang dami nila. Si Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, Nahum, Micah, Habakkuk. Sino pa ba yun? Malachi. So maraming pagkakataong ibinigay si Almighty Father, maraming prophets siyang pinadala para turuan tayo, pero hindi natin nakikita. Kaya na-delay, binigyan tayo ng Almighty Father ng panahon pa. Kung hindi na-delay, hindi ako makakapagsalita sa inyo. Kung hindi na-delay, kaya papasalamat ako kay Almighty Father dahil binigyan niya pa tayo ng oras. At meron pang mga naging Christian or followers of Christ, naging faithful sila. Mga 5 years ago, naging followers sila ni Christ, 10 years ago, 15 years ago. Siya, magpasalamat tayo na delay, binigyan tayo ng Almighty Father ng oras. Pero ngayon, hindi na madedelay. Hindi natin alam kung kailan, pero hindi na madedelay. That there should be delay no longer. Kasi ibig sabihin na to, na delay. So verse 8 na tayo. Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, Go, take the little book
which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth. May narinig siyang boses, ang sabi sa kanya, boses galing langit, sabi sa kay John, na kunin mo ang little book na naka-open sa kamay ng angel na nakatayo sa dagat tsaka sa earth. Nabinigyan ng authority ni Jesus Christ na sa buong mundo, no? Tumayo or mag-oversee. Kasi may mga ranking din ng mga angels. So, hindi binabanggit yung pangalan ng mga angels kasi servants din sila. Kasi ang importante, ang pangalan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. At saka ang Holy Spirit. Kaya hindi yung mga angels pinapangalanan. Kung may pinangalanan man, isa lang na pinaka-head. Pero, hindi natin dapat sambahin ng mga angels. Kasi servants din sila. At pag nasa langit na tayo, mas mataas ang rango natin kaysa sa mga angels. Kaya hindi natin dapat sambahin ng mga angels. So, ano tong binabanggit na little book na to? Or little scroll? Yung kay Jesus, scroll lang. Ito ay little scroll or little book. Ibig sabihin, mas maliit sa hawak ni Jesus Christ. Pero sakop ng hawak ni Jesus Christ. Itong little scroll. Ito yung Book of Revelation. Itong little book na to. Itong little scroll. Na mafulfill itong prophecy na to. So I went to the angel. Lumapit ako sa angel, sabi ni John. And said to him, give me the little book. Ibigay mo sa akin yung maliit na libro. Or little scroll. Sabi ni John. And he said to me, so sabi ng angel sa kanya, take and eat it. Sabi ng angel kay John, kunin mo to, kainin mo. And it will make your stomach bitter. Yung pag kinain mo to, yung stomach mo magiging mapait. Sasakitan tiyan mo. Magkakaroon ka ng sikmura, magiging acidic, no? Pag bitter, ganun. But it will be as sweet as honey in your mouth. Pero matamis ito sa bibig mo, na parang honey. So, nabanggit na rin ito, no? So, magkapareho sila ng vision ni Ezekiel. So, dito naman kay Ezekiel chapter 3, ano bang verse to? 6, 5, 4... Ezekiel chapter 3 verse 3 ba to? Dali Hindi ko na isulat. Ezekiel chapter 3 verse 3. And he said to me, Son of man, yung Son of man, small letter M. Pag big letter M, yung Son of man, si Jesus yon. Pero ito, Son of man, small letter M. No? So, ang kausap ay si Ezekiel. Feed your belly and fill your stomach with this scroll that I give you. Kainin mo tong scroll na ibibigay ko sa iyo. Ang kausap niya dito ay si Almighty Father. So I ate and it was in my mouth like honey in sweetness. Kaya kinain ko at nang nasa bibig ko na ay parang honey ang tamis. Then he said to me, Son of man, go to the house of Israel and speak with my words to them. Inutusan ni Almighty Father si Ezekiel, For you are not sent to a people of unfamiliar speech and of hard language, but to the house of Israel, not to many people of unfamiliar speech and of hard language whose words you cannot understand. Surely had I sent you to them, they would have listened to you. But the house of Israel will not listen to you, because they will not listen to me. For all the house of Israel are impudent and hard-hearted. Behold, I have made your face strong against their faces, and your forehead is strong against their foreheads.
Like adamant stone, harder than flint, I have made your forehead. Do not be afraid of them, nor be dismayed at their looks, though they are a rebellious house. So, dito, pinakain ni Almighty Father yung book kay Ezekiel. Natikman ni Ezekiel yung book, yung prophecy to, no? At yung sulat or yung word ni Almighty Father na prophecy na sweet as honey sa bibig. Ang utas ni Almighty Father kay Ezekiel ay pumunta sa mga Israelites, i-share ang word of God, yung prophecy sabihin sa mga Israelites, pero hindi makikinig ang mga Israelites. Ngayon, dito naman kay John the Evangelist, John the Beloved, John the Apostle, take and eat it, and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. So, ito ay prophecy din, katulad nung kay Ezekiel. Pareho sila, no? So, nagko-corroborate yung Old Testament tsaka sa New Testament. Pero dito, magiging bitter sa tiyan. Bakit magiging bitter? Or magiging mapait sa tiyan? Or sisikmurain ka? Kasi nga, hindi mo matatanggap. Mahirap tanggapin. Pag binasa natin tong Bible, itong Book of Revelation, maganda. Okay? Dahil nga sa pagmamahal ni Almighty Father to. Pero, magiging bitter sa stomach natin dahil nakakatakot sa mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father. Dahil yung mga tao ay matitigas ang ulo. Pero sweet as honey sa mouth ng mga tao na naniniwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kaya nga sabi ko na love letter to, pero yung ibang mga tao hindi nila maintindihan ng love letter dahil natatakot sila kasi nga bitter sa stomach nila, ayaw nila tanggapin. Then I took the little book out of the angel's hand and ate it. So itong prophetic book, no? Itong sinusulat niya. And it was as sweet as honey in my mouth, sabi ni John. Tama ang sinabi ng angel na nung kinuha niya yung book, magiging matamis sa kanyang bibig na parang honey. But when I had eaten it, pero nung nakain ko na, yung my stomach became bitter, naging mapait sa tiyan ko, sumakit ang sikmura ko, mahapde sa tiyan. Dahil yung makikita natin yung mga kapatid natin na mahihirapan, na yung mga pangyayari na to, mahirap, makikita natin dahil mahal natin ang mga kapatid natin, ayaw natin silang mahirapan, pero sila rin ay matitigas ang ulo. And he said to me, you must prophesy again about many people. Sabi ng angel kay John, dapat mag-prophesy ka ulit sa mga tao, nations, tongues, and kings. You must prophesy again about many peoples, nations, tongues, and kings. So ibig sabihin, ibang-ibang mga tao. Dito kay Ezekiel, i-share niya ang prophecy sa mga Israelites dito kay Ezekiel, no? Pero pagdating na kay John, hindi lang sa mga Israelites, hindi lang sa mga Jew, kundi sa lahat ng tao na. Kasi nga, nung pagdating ni Jesus Christ, tanggap na tayo ni Almighty Father. Okay? Dahil kay Jesus Christ. Nalinis tayo dahil kay Jesus Christ. Kaya, inutusan si John na mag-prophesy sa mga tao. Na i-share sa mga tao kung ano ang mga mangyayari. Sa lahat ng tao, walang pinipili. So, dito sa, kay Ezekiel kasi, nireject ng mga Israel or Israelites.
ang prophecy. Hindi nila matanggap. Kasi matitigas ang ulo nila. So, ngayon, si John, inutusan siya na mag-prophesy. Or sabihin sabihin itong mga pangyayari or mga mangyayari sa Book of Revelation sa mga tao. Dahil wala nang delay. Hindi na tatagal at darating na si Jesus Christ. Hindi lang natin alam kung kailan. Kasi kaya hindi natin alam kung kailan dahil para makita kung sino sa atin ang faithful. Example, no, yung mga boss mo, kung alam mo na darating na yung boss mo, saka ka maglilinis, di ba? Di ba kung darating na yung boss mo, saka ka maglilinis, saka kunyari ka masipag, ganon, tumutulong ka sa tao, mabait ka, dahil alam mong darating na yung boss mo, mga 1 o'clock darating na yung boss ko, alam ko laging ganon. So, tama ka nga, nakikita ka ng boss mo na nagtatrabaho 1 o'clock dahil alam mo yun ang dating niya. Pero, kay Almighty Father, hindi sasabihin kung kailan ang pagdating ni Jesus Christ dahil gusto ni Almighty Father makita niya kung sino sa atin ang diretso maglakad ng naayon sa Kanya. Hindi lang dahil sa alam nating darating sa tayo magiging masipag or saka lang natin mamahalin yung kapwa-tao natin. Ibig sabihin, araw-araw nating mamahalin. So, kung araw-araw nating mamahalin, napapractice natin yon. Pag napapractice natin, nagiging character na natin, nabibuild up yung character natin, lalo tayong napapalapit kay Almighty Father, lalo natin siya nakikilala. At ibig sabihin nun, magiging perfect tayo kagaya ni Jesus Christ kasi pinapractice natin dahil kahit wala si Jesus Christ na hindi pa natin alam kung kailan darating, pinapractice natin araw-araw. Nagiging character natin, nagiging personality na natin, nagiging innate na sa atin, sa katauhan natin. Tumatatak na sa mga buto at kalamnan natin, sa kaloob-looban natin, sa puso natin, yung pagmamahal sa kapwa-tao. Hindi lang dahil sa alam nating darating kasi hypocrisy yun na pag alam mo lang na darating saka ka magiging masipag or maayos na tao. Kaya hindi sinasabi ni Almighty Father kung kailan ulit ang pagbalik ni Jesus Christ. Kasi doon magkakaalaman kung sino ang faithful. So alam naman natin na ang gagawin natin, magpa-pray, magbabasa ng Bible. Yung pakikitungo natin sa tao, maayos. Dapat makita sa atin yung fruits of the Holy Spirit. Magiging pasyensoso tayo. Self-control, love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness. At nasa sa atin din dapat yung gifts of the Holy Spirit. Importante yun, ang Holy Spirit sa atin na nasa sa ating puso. Dahil yun ang pinadala sa atin ni Jesus Christ. Parang deposit yun, no? Deposit, naka-deposit. May deposit si Jesus Christ na yung Holy Spirit nasa atin. Yun yung katibayan, nababalik siya dahil ibinigay niya sa atin ang Holy Spirit. Kaya wag natin babaliwalain yung mga gifts of the Holy Spirit, no? Ano yung gifts of the Holy Spirit? Faith, knowledge, wisdom, healing, speaking in tongues, translation of speaking in tongues,
Ito yung translation na pag nasa congregation ka. Pero kung wala ka sa congregation, kahit wala kang translation of speaking in tongues, pero may mga tao na meron silang gifts of on how to translate the words of different language, no? Or yung speak in tongues. Tapos may mga tao rin na binigyan ng gifts of miracle, gifts of prophesying, and gifts of distinguishing different kinds of spirit. Kung ang spirit na na-encounter niya ay galing kay Almighty Father or sa kalaban, or kung anong klaseng espiritu meron ng isang tao, kung anong kanyang katauhan. So, dapat dating mapasaya yung tatay natin. Wala naman siyang hinihingi sa atin, yung tatay natin. Ang hinihingi sa atin ng tatay natin, isa lang, yung maging faithful tayo sa Kanya. Mahalin siya. Mahalin si Jesus Christ. Magkaroon ng pananampalataya. Hindi siya humingi ng pera sa atin. Hindi sa atin humingi ng pera. Dahil mayaman ng tatay natin, ba't niya kailanganin ng pera? Ngayon, yung pagtulong sa kapwa, result yon ng pagmamahal natin kay Almighty Father. Di ba, nakalagay sa Bible, faith without works is dead. Kasi nga, kung may pananampalataya ka kay Almighty Father, resulta yung gawa mo ng pananampalataya mo kay Almighty Father. Dahil ang makakapag-save lang sa atin ay ang pananampalataya natin dahil madumi tayo. So, ang makakapag-save lang sa atin ay magtitiwala tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. At yung faith na yon, magmamanifest yon sa pagtulong sa kapwa-tao, sa pagmamahal sa kapwa-tao. Kasi sabi nila, ay bakit ngayon sabi, faith lang ang makakaligtas sa atin. Tapos sasabihin, faith without works is dead. Hindi naiintindihan ng tao yon na magkadugtong yon, na resulta, yung faith, may resulta yon. Pag may pananampalataya ka, ang resulta nun ay ang pagmamahal mo rin sa kapwa-tao mo. So makakatulong ka sa kapwa-tao mo. Yung pakikitungo mo sa kanila, magiging maayos. No? Kaya walang sasabihin kasi, bakit yung nasa Bible magkakasalungat sila? Magkakaiba ng mga sinasabi dito sa may hindi angkop sa sinasabi sa ibang book or sa ibang salita ni Jesus. Hindi lang kasi naiintindihan ng tao. Kasi pag magbabasa tayo ng Bible, no, gaya sinabi ko dati, dire-diretso natin basahin, wag lang tayong kukuha ng isang verse. Dapat muna maintindihan natin. Basahin ng maayos, diretso. Dahil itong mga verse at saka chapters, bago lang inilagay ito. Nung sinulat to, ng mga apostles, ng mga prophets, itong Bible. Wala naman talagang verse and chapter. Nilagyan lang ng verse and chapter para maintindihan ng tao or matandaan kung saan hahanapin. No? 1500s lang yata nilagay. I-search nyo na lang. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Sa lahat-lahat. Hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinapabayaan. At dahil sa pananampalataya natin, nakakatulong tayo sa tao sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Pero kayo rin, pwede rin kayo magbasa ng Bible. Kasi sabi nyo, magbabasa lang naman pala ng Bible, madali lang. Matutuwa si Almighty Father noon. Magbabasa kayo ng Bible. Ha?
Kasi sasabihin niyo, kaya ko rin magbasa ng Bible, gaya ni Iska. Oo, matutuwa si Almighty Father nun. Matutuwa din ako. Kaya patuloy tayo magbasa ng Bible para makilala natin yung tatay natin. Tsaka si Jesus Christ. Marami pa silang katangian na hindi natin alam. Mga magagandang katangian. Marami pa rin sa heaven na hindi natin alam. Dahil nga hindi nga ma-describe yung pagka-awesomeness, yung pagka-amazing ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Kaya pagdating sa heaven, doon na natin malalaman. Kung may mga tanong kayo sa tatay natin, pagdating natin sa heaven, doon natin itatanong. Pero pagdating sa heaven, magkakaintindihan na no? Kahit na hindi magtanong, magkakaintindihan na. So, huwag tayo magpapabulag sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Dahil ang mundo na to ay mirage lang, nasisira, nabubulok, nananakaw. Yung mga nakikita natin, yung mga experience, hanggang memory na lang yon. At sometimes yung memory natin pumapalya. Yung katawan natin nasisira, nade-deteriorate. Pero si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, they'll stay the same forever. Pati ang kanilang pagmamahal, pati ang kaharian ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya doon tayo sa pinakamakapangyarihan sa lahat, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Doon tayo. Bakit tayo didikit pa sa iba na hindi naman nakakalakad, hindi nakakakita, hindi nakakadinig, kailangan mo pang buhatin? Bakit doon? Ba't hindi tayo doon sa totoo? Totoong Diyos na nagmamahal, totoong nagmamahal, totoong may caring sa atin. Na simula pa nung ginawa ang mundo, mahal na niya tayo. At yung pagmamahal na yun, hindi na mawawala yun. At yung mga tao na napupunta sa impyerno, nalulungkot naman si Almighty Father. Pero, hindi pwede sa heaven ang kadumihan. Matitiis niya yun dahil ayaw niya ng kadumihan. Dahil holy ang tatay natin, holy si Jesus Christ. At kahit anumang katitig na kasalanan at kadumihan, wala sa langit. Thank you, and God loves us all so much.